We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, mga sis. Good morning, sis. Good morning. Ay, medyo mapapakanta kami ngayong umaga. Kahit na. Basta may kandila tayo. Kaya nga may ganyan tayong setup. Makakasama po natin ang ilan sa mga singers natin na dalawa ang common denominator nila. Sila ay mga composers at sila rin ay mga gitarista. Sabi nila, yung gitara nga daw ang pinakamadaling instrumentong mabuhat, di ba? Ito rin ang Pero- pinakamadaling gamitin ng ilang composers at singers. Pero ito daw ang pinakamasarap tugtugin. Oo, kasi may feel. Di Ayun ba? na. So, to see for yourselves, dyan lang po kayo, huwag kayong aalis dyan, at makakasama na natin sila. Kasama po natin si Ray Valera, Si Gary Granada, si Barbie of Barbie's Cradle, si, Megan Aguilar, of course, at si Maring Barrios. dito lang po sa Sis! We are sisters, we are sisters. Always be. We are sisters, we are sisters. Narinig lang natin ang kanilang mga awit. Pero bawat singer at composer ay may kanya-kanyang storya bago sumikat. Ano ang kanilang mga naging experience? Chikahin nga natin sila. Ayan, umpisa natin ating mga kasama today. Kapag new age o alternative yan ang music, ang naiisip po ng lahat, syempre si Barbie Amadis. Hello. Barbie's Cradle. Barbie's Cradle. Tapos naman, pag gusto mo ng mga soundtrack, title ng pelikula, yan. Makabagbag damdamin. Daming love song Oo. na Pinoy, Ray Valera. Ito naman, ibang klase naman to. Ito, palagi siya, para siya nagkukwento lang. Oo, parang pag naisip nakikipag-usap mong lang. kumanta habang umiinom. Ayan. Hindi ka lang. Nakikipagkwentuhan, may kasabang gin, ganyan. Pero syempre, winning song palagi. Syempre, si Gary Granada. Kala ko si Brian. Ito naman, ito yung produkto ng anak. Siya po yung anak ng anak. Anak ng anak. Oo, Megan Aguilar. Magandang tanghali. Wala pa akong anak. Ito nga yung anak. Okay. Ngayon naman, siya po yung naririnig natin na kumanta ng, hindi ko sana gawin, ano? Kasi baka nakakahiya sa kanila. Kasi yung kumakanta ng jingle po ng Barangay Ginebra, lagi natin napapanood. Bayang Bayas. Hindi ako yung pumunta si Gary. Kumanta ka rin. Pero, of course, you Sulat ni did the song. Gary. Aray yung- Sinulawit Aray! ni Bayan. Aray ba yun? Sinulat ni Gary kinanta ko, tapos ginawa rin na yung Para kayong package deal. Oo. Ganyan kami. So, ano ba ang una natin? Ano ba yung, siyempre, meron tayong mga unang nangyari sa inyo. Unang kanta na kinanta o kinompose? Hindi, unang o sige, kinompose kaya. Kinompose. Unang kantang kinompose. Lahat ba kayo, you right? Ay, right. All of you, wow. So, ano yung una mong kanta na kinompose? Nakalimutan ko na yung title niya eh. Pero mga second year high school ako noon. Tapos, parang basta love song na mabagal. Did you record it? No. I never did. Ay, didn't No, I record. forgot now. Why? Pangit eh. Hindi ko nga naparinig sa mga kaibigan ko kasi nahiya ako. So ikaw lang nakakaalam kung ano siya. Ano siya? Mr. Ray Valera. Ano ba yun? Ako naman palaging nababanggit ko yung kwentong kutsero. Yung
Sa sementeryo ako nang gumagawa dati. Oo nga. Bakit ba? Hindi dahil sa adik ako, hindi rin dahil sa yung weirdo kong tao. Talaga lang galing ako sa broken home na nakikitira lang ako sa kamag-anak. Then siyempre, pag wala kang private space, doon lang ako nakakita ng tinatawag na peace and quiet. And open Ano air. literal? Cementerio. Yung sa sementeryo. Everybody is resting in peace. Darating ka rin doon, pare. Pare-pareho naman tayo eh. Pero hindi, ano muna yung first song? Ayun, first song, ang nagawa ko sa sementeryo, marami. Pero ang kinakatakot ko naman, hindi naman yung mga ghost o yung mga kaluluwa doon. Ang natatakot na ako kapag nalaman nyo na yung team song nyo galing ako sa sementeryo, baka saksakin nyo ako doon. Ano yun? Yung Yung first song? anong ginawa kong unang-una doon, yung ako si Superman. Ay, talaga si Yeah. Superman. Yeah. Correct. Malaki ang Hindi ko na alam yun. Ganit ang balay ka, lilit ito. Meron kami kasi nung album na -1, ni Mr. Ray Valera, di ba sa bahay? Meron kami noon. Kaya alam na. Booking! Legend. Naku Ang pangit ng pagkakasabi ng legend ni Mr. Gargonade. Parang ano, sabi nga ni Mr. Ray, mapang inaamag pag daw. tinatawag, parang mayroong lumot eh. Parang may lumot eh. Ikaw, Gary, ano yung first mo na ano, kanta na ginawa? I wish I were tall. Ah! Yung ano, yung kahit mabuti na. Asa yung ba yan? Hindi, yung ano, yung kinanta ni Boy. Di, ano, nagsusulat lang ako, hindi naman ako kumakanta. Anong kanta? Mari bang umusog-usog ng konti. Mari bang usog-usog ng konti. May -1 din kayo. Bakit ba alam mo yung Julie? Talaga alam. Or si Megan. Ano yun? Yung pinaka-first song ko na sinulat. Ang title niya, Her Diary. Kasama yun sa first album ko. So you recorded it? Yes, I recorded it. Si Miss Ay, Bayan. no, wait. Ha? There was one before that called Psychedelic Peace. Hindi ko ni-record. Bakit? Ayaw ng tatay ko, alternative daw. Masyado. Masyado. Hindi masyadong ano. Masyado daw alternative. Hindi pa uso nun eh. Wala pa nun yung Eraserheads nung Eh, di ginawa pwede ko mo yun. na siya i-record ngayon. Oo, pwede. Nawala na eh. Wala, nakalimutan mo na. Ay, oo, nakalimutan ko na actually yung chords. Kasi, ewan ko, bata pa ako nun eh. Miss Bayan. Yeah, first na nagawa ko yung katribo ko. Na-record. Na-record din. niyo rin. Napakaswerte kasi na-record. Kasi nung time na yon, nung naghiwalay kami ng banda kay Joey Ayala, naghiwalay kami. Ano yon, malakas yung alternative music. Yun yung talagang kasikatan ng mga alternative bands and pag-start. So kailangan mong, nung humiwalay ako, kailangan kung mag-compose ng kanta. So wala akong mahugot kundi personal experience. Yung katribo ay personal experience, so maliit pa ako. Parang discrimination sa pinanggalingan kong tribo. Mabigat. Oo nga, mabigat. Heavy. Discriminated ka ba? Yes, maliit. Yung ganda mong yan, nati-discriminate ka pa? Uy, kayo na. Uy, kami na! Anyway, gitara daw ang pinakamahirap patunugin ng maganda. So, paano kayo natutong mag-gitara? Kasi parang kanina tinitingnan ko kayo. Mahirap patunugin piano, no? Mas mahirap ba yun? Ay, hindi, magaling Mahirap din si din. Barbie. Talented si Barbie dun eh. Nahirap bitbitin yung piano. Oo. Mabigat? Madali lang. At parang mas mahirap yan. Kasi parang yung piano, pipindutin mo lang. Totoo, oo. Sa Di totoo. ba chopstick nga tayo, Jenny? Chopstick. Huwag na nga natin Hindi, pag-usapan may yung sa atin. napansin ako, nasubukan ko parehong gamitin. Napansin ko sa gitara, spontaneous ka. Dahil ano siya, hindi mo iniisip. Yeah, mas feel yan. Yung piano, mas nag-iisip ka pa, I mean, mas heady. Tama. Mas brain work. Sa gitara Mas brain kasi, work. konting form lang ng daliri. Makaka-create ka ng tunog eh. Sa piano kasi hindi ka pwede mag-create ng daliri mo. Meron talaga siyang certain Note na, note yun ang na. tono, doon siya dapat. Hindi pwedeng basta-basta Hindi pwedeng laruin. Oo. Kaya Saka pag, sa isang piano, pare, makakabili ka na ng 50 na gitara. Ay, Diyos oh, ko. hindi. Talaga naman yung Halang piano. Ay, kumusta naman yung first recording? First recording niya, syempre, iba pa yun sa una niyong ginawang kanta. First recording. Kaya kanta niyo, kaya hindi. First recording. Kamusta yun? Ako, first recording sa Davao. Parang independent ano lang. Kasi, pero nakilala ko na nun si Joey Ayala.
gumawa siya ng play, tapos kami yung banda namin yung... Tutugtog. Oo, tutugtog. So, narecordan parang sa CR kami nag-record. Kasi doon parang maganda yung tunog, di ba? Walang recording studio. So, doon kami nag-record. Ang ganda. Ay, ang ganda. Ganda tunog nun. Ganda, oo. Natural reverb. Natural reverb nga sa CR, di ba? Kaya nga, yung mga singers sa CR Siya nag-umpisa daw kumanta. Umpisang kumanta. O siya. Pagbalik po namin, paano kaya sila gumagawa ng mga kanta nila? Ito kaya ay pinupulot na lang nila sa buhay ng iba? Alamin ho natin yan. Pati pala mga kanta napakialaman nila. Anyway, yung lahat ng chikang yan ay mangyayari sa pagbabalik ng Sis. Okay, so ano-ano ba ang mga moods ninyo para makakompose kayo ng kanta? Ano ba kailangan mo? Kailangan ba malungkot Kailangan ka ba ba malungkot? Dati kailangan malungkot. Pero ngayon hindi na. Nakakasulat na rin ako. Ba, ng kailangan masaya. malungkot? Oo, O di malungkot din lahat ng kanta mo. Oo. Siyempre. Dati, kasi parang doon mo nilalabas lang yung ano mo. In-express mo yung kalungkutan. Pero ngayon, kahit... Kaya ko na. Kasi pag masaya ka, parang marami ka ibang gagawin eh. Oo. Di Ibang ba? Lalabas ka lumalabas na na lang. kanta. Siyempre. Si Ray Valera. Oy, tingin sila. Ewan ko sa'yo, pero ako pag gumagawa ako ng kanta, parang ano lang kailangan lang tahimik. Tapos, alam nyo ba na, hindi ko naman buhay yung mga ginagawa kong kanta eh. Ano pakialam nyo sa buhay ko? Ang ginagawa ko na lang, Nagtataray pa nag-explain lang. buhay ni Ray Valera Ang nangyayari doon, inilalagay ko yung sarili ko sa lugar ng someone else's shoes. Kunwari, halimbawa, ano ba nararamdaman ng isang taong nalulungkot, ganon, o maghihiwalay. So, what I will do is, tatanggalin ko yung selfless, ilalagay mo doon sa sarili mo doon sa taong naghihiwalay, then yung mararamdaman mo yung taong yun, kung ano nararamdaman niya. Masasabi mo ngayon at maiintindihan mo yung kanyang nararamdaman, that way, ikaw at siya, yung tao na yun, ay isa na. By becoming one with that person, magkakaroon na ng understanding. Once may understanding, meron love. Once may love, may life. Kaya pakawalan mo yung kanta, siguradong merong makagkakagusto dun sa kanta na yun because it's not your life. It's theirs. Ganun lang. Ako doon. Guru. Natuto ako doon. Ako parang si Ray. Ito. Saan mo nakuha? Paano mo nabuo yung kaninong storya mo kinuha yung mabuti pa sila? Hindi yung mga kwento-kwento lang ng ibang tao. Buti pang surot, di ba? mga joke namin yun nung college. Mabuti pa yung nung Papel sinusulatan. typewriter, may... Maybe, ano ba? Mabuti pa yung kalendaryo, may date. Yung salamin tinitignan. Buti pa yung gano'n. Hinaba pa na lang. Kwentong estudyante. eskwela. Kwentong estudyante. Pero mga lang yun, mga naririnig ko lang sa iba yun. Pati sa Hirap ibang- maging original eh. Pati sa ibang kanta. Oo, nangongopya lang actually ako kay Ray. Idol ko to. Paano pag alternative ang music, di ba? Ayan, Paano ayan. yun? Ewan ko, hindi naman ako alternative. New age, ano ba? Yung music ko kasi, nung nakaraan, yung first two albums ko, yung first album ko, folk, rock, and blues. Yung pangalawa, Okay. blues, crossover, pop. Kasi hindi ako nagsistick to one kind of music lang eh. I want Experiment. to grow and experiment on different kinds of music. When it comes to writing naman ako, I use all of my moods. If I'm angry, if I'm sad, if I'm happy, all of those emotions work for me. I Pag ginamit mo pala choose a lahat ng particular moods na yun, one. may storya ka na sa buong... Sobra. Sobrang dami. So that's just how I write. All I need is a pen and a paper no matter where I am. Kahit sa aeroplano o sa tricycle, kung nasa man ako madapuan nung thought ko, kung may maisip akong isusulat, Sulat ka I agad? will write it Ano down. ba ibig sabihin na alternative? Bakit ba alternative ang tawag? alternative. Ano ba ibig sabihin niyan? Di ba parang pag sinabi mo alternative, parang kailangan meron siyang social consciousness of some sort. Yan si Bayang yun. Yun ba ang alternative? Actually, alternative. Parang ina-alternate mo lang siya sa mainstream, ganon? Kasi hindi siya nakasanayan eh. Oo. Pero kung Okay, ipatugtog mo yan sa radyo, parating kang naririnig sa Hindi na siya TV, alternative. Hindi na siya alternative. So, Mainstream. parang Mainstream mainstream na siya. So,
ayoko ng label eh. Pero ano yan, kailangan sigurong Gary, ikaw daw tulungan mo ako. Ako ng alternative dyan. Lusutan mo yan. Nasa mo yan. Sabi nila, yung alternative daw is when you use open chords or yung, alam mo yung unfamiliar chords Ang that vast you, ng put in. Ang I'm meaning, not really diba? sure. We ourselves do not know why they called it alternative. Oo nga, no? Bakit nga? Wala talaga Kasi siyang... kami, oo. Kasi Exact when we definition. create, Sa kami nung araw, wala pa yung alternative. Meron ano namin yan, protest songs. oo. Kasi very clear yung political dissent, social content. Sa ibang mga kuan, form na yon, itong tunog, yung gano'n. Itong panahon Naging namin. label na siya ngayon. Nung panahon It's just namin, a ganun, label. protest. Kasi basically, Hanggang ngayon, protest music pa rin tawag namin. when a musician or a composer writes naman, he doesn't think na, this is alternative, this is blues, this is wala. jazz. You just write and you create, and then Ang it's nag-i-label. other people who put the label. But the truth is, even us, we don't know what our music is called, basically. Basta we music just siya. create it. Yun lang ang Ginagawa masasabi lang mo. yan. At yun ang nangyari, style nyo. Yeah. Minsan ika-categorize ka eh. Oo. Maybe, People, ito oo. AB to, ito DE to. Ito bakyato, ito sosyal. Pero sa amin, Medyo na lang for nagkaka- us, we're not concerned kung saan Saan siya nakapwesto, babagsak. kung saan Basta babagsak yung kanta. yung Basta music ginawa. yung importante. Na-express nyo, Yeah. Ganun lang. tapos mapakinggan ng ibang Napaghirapan Tsaka namin rin siya sa gawin ibang, and all that. Parang ibang influences din kasi nandun na. So, kaya ang hirap i-categorize kasi nakikinig kami sa lahat ng music, nakikinig kami. So, Yeah. Meron ba kayong topic na pangkaraniwan is, siyempre yung mga may topic yan palagi, ito gusto ko ito palagi, katulad yung, say, merong national issues. Yan, gusto nyo yan. Is there a certain topic that catches your interest kaagad palagi, tapos doon kayo kumukuha ng susulat ninyo? Ako, it's always love for me. I can't write socially relevant. I have no interest of tackling it in my songs. Yung most of my songs is based on my own emotions of love and anger. Pero usually talaga love. I get so much out of it, whether it's painful or it's good. Ako minsan dumadayo rin ako sa mga political issues sa kanta. Kaya lang siyempre hindi naman ako nakilala sa ganung mga kanta. Kaya nga idol ko 'to. Ang ano ko lang, pero isang bagay lang na one thing na ano man itong ginagawa ko, kunwari love song man siya, political man siya, o patawa man siya, whatever. Sinisiguro ko na magko-communicate, meaning maintindihan. Dahil kapag hindi ako naintindihan, wala na yung purpose ng bakit Wala ko nang ginawa. purpose kung bakit niya ginawa. Parang wala. Advocate Wala ka lang. talaga. Wala lang, kanta Wala lang lang. siya. Kumatala ako, gumana ka. Pero ang mahalaga sa akin, makarating yung Message. kanta at maintindihan. Ganun lang. Ano man siya. Bakit, why not na lang? Bakit hindi na lang kayo kumanta? Bakit kailangan magsulat pa kayo? May kita ba kayo dyan? May kita ba dyan sa pagsulat na yan? Of course. Ang kita naman hindi lang sa pere, syempre. You know, you gain something out of it. It's just not about money, especially if you love what you're doing. You know, It's the song being it's- actually heard it's- and... Kasi like for me, writing is part of my life. There was from the time that bakit? hindi nasisipa ko Ay, siya. Sisipa niya ako na kanya matulis na boots. from the time na natuto ko magsulat when I was 14, up to this day, hindi ako tumitigil. Kahit hindi pa ako nakagawa ng album now na 3 years na nakaraan from my last one. It's just part of me that doesn't go away. And that's basically it. And you'd want to share those things to people. Kasi, di ba, most of us know that it's songs that gets us through whatever we're going through. Struggles. Oo. Ikaw, kumikita ka ba? See? Sa paggawa ng kanta? You know? Paggawa ng kanta, kasi di ba dito talaga sa Philippines, hindi talaga masyado. Yes. Wala. Lalo na Compared to to si other Barbie, ang countries. galing-galing magsulat nito. Pero alam mo, pag tanda mo kamukha ko, kikita ka na rin. Talaga, kumbaga na. Hindi, totoo O lang. dapat pala tanongin natin nga pala si Mr. Actually, ang mga Valera. performers or composers, tapos performers din, kumikita sila pag sumisikat yung song na ginawa nila. Kasi maraming shows. Maraming show. O, doon na Oo. lang kami kumikita. Pero doon sa recording, Royalties. wala. Sa royalties, wala. As in, Masyado. as in, Maganda talaga if you write Parang your own bonus na lang song. minsan yung royalty. Parang, ay, oo nga pala. yun, Hindi kasi si Ariel, parang, ay, oo nga pala.
Oo, di ba? Pero paano yun pag halimbawa ginamit na title ng pelikula yun? May royalty ba yun? May royalty Ano, syempre, may di ba? commercial o yung TV, Jingle. soap opera. Soap opera. Naku, Wala kayo, may pare. pera dyan. Wow! Kada bitaw, pangako sa'yo. Yan. Oo, huwag natin masyado Hindi natin palalampasin Ay, hindi pwede. Itong araw na to, hindi natin sila isa-isang maririnig kumanta. Pero syempre, unahin natin si Miss Bayan. Ay, ako pala eh. Kakantahin niya with Gary, of course, ang Ginebra song. Tagal na nito, wala na nga sila eh. Sinusundan ko ang bawat laro ng kupunan kong naghihingalo. Sa bawat bolang binibitaw, di mapigilang mapapasigaw. Kahit hindi religyoso, naaalala ko ang mga santo. O San Miguel, Santa Lucia, sana manalo ang Ginebra. Magbabalik pa po ang sis, huwag kayo alis. Paminsan-minsan lang ito. We are sisters, we are sisters. What you keeping there inside? Dragonflies, dragonlies. What you got inside your ears? Tiny girls singing 1, 2, 3. Skip to 11, but don't forget the 7 dwarfs. Dwarfs. Ano bang lasa at pandinig ng Pinoy? Hirap daw kasi natin i-satisfy. Naku, parang tama ata yun. Ano ba ang kailangan para makurot mo talaga ang puso ng mga Pinoy? Ano ba ang kailangan? Kailangan ba paiyakin sila? Kailangan ba tungkol sa hinanakit nila? O kailangan ba tungkol Lahat sa... yan. Sa akin basta honest lang, basta totoo yung Basta totoo yung music mo, basta Parang may narinig ako na the more na pag imagine mo, for example, may isang tao lang na kinakantahan mo, parang yung isang tao lang yung kinakausap mo, mas makakatouch siya ng marami. Kasi parang masyadong personal eh. Kaysa sa pag inisip mo na sulat ko to para sa lahat, gano'n. Hindi siya masyadong nakakatawa ng Okay. tao. So, it really has to come from your heart. Yeah, it has to be real, it has to be for someone. Parang gano'n. Uy. Yeah, totoo rin. At mararamdaman din ng mga tao kung ginawa mo yon para lang kumita eh. Oo. Yun yung ibig sabihin ng Commercial commercial. value. Oo, yeah. Kaya minsan, kaya lang minsan ako nakakalusot na sinasabi ko lang, nakapag-communicate yung kanta ko. Kaya at the same time, kaya kumita naging commercial. Pero ang totoo nun, tama siya, yung sinasabi niya, mararamdaman ng mga tao yun kung honest yung ginawa mo eh. Mararamdaman nila kung hypocritical din naman yung mga letra mo. gusto mo lang talaga Mararamdaman magkaroon nila ng yun. hit. Oo. Yung pinilit. Yeah, oo, mararamdaman So, nila maaaring yun. maging hit nga ngayon, pero Yes. after a while, nakalimutan na. Siguro yung pagkakaiba yung market sa community. Meron kang general market, yung major label. Target market ba gano'n? Hindi, yung major label, yun ang gusto nila, no? Yung pinakamadaming bumili. Parang pansit to, pansit. Pansit, Pinakamadami. Meron ka naman communities, particular communities na at home doon yung music mo. Ba, meron kang crowd, May crowd. niche ka. No? Halimbawa sa akin, may community ko, mga aktivista. Hindi man naririnig yung mga kanta ko sa radyo, at home sila doon sa... Kumbaga, yun yung gusto namin marinig pareho. Pero pagdating sa market, siyempre, yun yung mga tipong mga ages, mga April Boy, depende. Pero makagagawan mo ng paraan na Mapagsama mo sila. Yung maganda. Meron nga bang sikretong pagkakaroon o paggawa ng hit? Mahirap. Or would you say, Walang formula. paano, tsambahan din lang Tsambahan. Mahirap, Kahit parang may formula, hindi pa rin. Di ba? May narinig ka ng formula Kahit na songs. maganda yung song, di ba?
Ang statistics namin dati, 1 in 13 eh. 1 in 13 albums lang ang Nakakapasok. nakaka-recover ng investment. Ako, tawag nila sa akin, nagkaroon na rin ako ng tag na hitmaker before. Pero hindi ko tinatanggap yon dahil sa para kang nangingitlog ng ginto. Para kang palaging kailangan magngitlog ng hit. Grabe So, pressure. parang may pressure. Oo, hindi ko type yun, kaya ayaw kong tanggapin. Yung mangitlog na lang mahirap na yung Oo. Tapos hindi ka naman pinapakain. Sana kung manok ka. Hindi ka naman pinapakain. Mabuti ka naman nangyayari sa'yo. Hirap. Sagot mo si Gary talaga, oo. Kaya pala gano'n yung mga songs mo. Kakaiba. Oo nga, parang may pressure siya. Kaya pag binigyan ka ng sinabing kailangan mag-hit yung kanta mo, ang bigat nun. Alam mo, meron ako mga kaibigan, magagaling talaga. Si Ay, Cynthia naku, Alexander, sinabi si Noel Cabangon, si Bam Barrios, yung Jerks. Alam mo, walang market yun. Hindi yun nabebenta sa pero ang gagaling nila. Ang daming magagaling. Na crowd na doon sila. Pero meron silang particular crowd na hawak. Parang niche Ay, hindi sila mawawala. Pwede silang tumanda doon. Oo, yung tumanda na at lahat, sila pa rin ang ka-join. Sa tingin nyo, meron pang music na dapat ma-expose ang Pinoy? Oo naman, napakarami madami. pa. Katulad mo. Napakarami pa. Katulad ng music ni Gary Girl. Katulad ng original music per se namin. Dahil, oo, kasi tuwing, alam mo yun, tuwing mag-guest kami sa TV, hindi naman pinapakanta yung kanta namin. They want you to Tapos, sing something else. kung kakanta kami ng kanta namin, may kasama kaming hindi naman marunong kumanta. Alam mo yung gano'n? Ay! Ay! Boing! Hindi, nagiging business na masyado. Hindi ko sinasabing alam mo, ibig ko sabihin, yung there's no room for... Hindi namin sabihin. Linawin mo. Parang there is no room for the artists in entertainment. Parang ganun eh. Parang you have to join entertainment. Entertainment Hindi will not music. accept you as you. You have to conform. you always have to conform. As songwriters, Which is not good kasi The money still comes first. naiipit yung artistic, Kaya mahirap mag-grow ang Pinoy music because of that. Tama. or if they appreciate a certain kind of music, it's always a foreigner. Alam mo yon? Kung kunwari merong Pilipino... pagka-kolonyal tayo paminsan Yun nga, eh. kunwari may Pilipinong jazz, may Pilipinong blues. Imbis na yun ang i-appreciate na lang yung foreigner Pero, tandem niya. aminin na natin, sabihin. syempre yun ang naririnig nila sa radyo eh. Because Hindi ko nga naririnig, di ba? Hindi naman natin Vicious madalas cycle na na yun eh. naririnig ang exactly. ang ibang mga Filipino artists na, marami diyang Filipino artists na magagaling, hindi naman natin naririnig. So, Exactly. paano tayo ma-familiarize sa kanilang music? That At bakit ako that nakikialam? still remains a question. As songwriters, do you feel bad na, lately, mas maraming revivals? Oo naman. Oo, Anong feeling nyo sa mga revival? Pero ikaw okay ka? Okay Sure, lang. okay. Okay siya sa ganun. basta sa'yo yung Hindi, ako lang. Sabihin ko na sa inyo ang totoo. Nalulungkot ako. Hindi dahil sa walang hypocrisy dito. Alam nyo kasi, kung ba't ako nalulungkot, ibalik yung kanta ni Ray Valera, ang nararamdaman ko doon, wala na bang gumagawang bago ng kanta ngayon? Or nadadala na ba yung mga songwriters na gumawa ng kanta dahil ba napapasok sila ng recording company? What? Parang nararamdaman ko yung nararamdaman ng maliliit na yun eh. Kukunin yung kanta din, pangangakuan, pagkatapos pupunta Tapos na lang pag siya sa hindi ibang masyadong negosyo. Oo. Then mawawala na yung songwriter na yun, imbis na marami pang love song na ibigay sa atin. Oo. Ngayon, nawawala putol na na. siya ngayon. Oo. Mahirap pag yung songwriter ngayon na bago, lalo na. Bakit? Pero kang 800, halimbawa sa guild, no? Sa guild ng songwriters, ang katama, 800 kayo. 800. Siguro mga 500 ang amateurs. Ibig sabihin, wala pa silang nare-record na song. Talaga? Ganun Doon sa kadami? 300 na yun, siguro yung practitioners na mga 50, yung mga nagpumupuro sa industry, mga 20, yung mga nabibigyan ng mga kanta na racket, mga 10, 12. Ngayon, sa isang album, meron ka sigurong 7 revival, isa, 2 original. So, yung volume, ng dami ng possibilities na magkukompose ka ng bago. Nawawala. Tapos nako-corner ng mga composer, producers. Ayun, tama ka ron. Ang tingin ko, Kaya mahirap maging
Tama siya. Ang tingin ko sa amin, isasama ko na sarili ko, record producers, marami na kami 20 na nagko-control. Sabihin ko na nagko-control ng trend. Marami na kami yung 20. Siguro mga 10 lang. Samantalang there's a lot of talent. Madami. Oo nga, Marami, Samantalang ang daming talent, ang daming Undiscovered composer, talent. Undiscovered. Sana naman, di ba? Daming songwriters. Mabigyan ng chance. Aba magaling naman ang Pinoy, hindi ba? Talaga magbuhat tayo ng sariling bangko. Totoo naman. I think we should do that. Di ba? Kesa naman, palagi tayo nakikinig ng foreign. Sabagay, kasi hindi tayo na-expose eh. Pero, may expose tayo ngayon. Expose natin ang sarili natin. Parati, syempre, nasanay na tayong naririnig natin at napapanood natin ay ang kanyang daddy. Eto, panoorin naman natin yung anak nung anak. O para naman Megan. matuwa ang mga manonood at matuwa rin kayo, anak na rin ang kakantahin ko. Pero segue ha. Para, kasi I have my own version of anak. Revival, ika nga. Hindi rin. Gusto kong, plano ko i-revive tong anak in this way, so... Silang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Sa gabi napupuwit ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may galong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw Babalik po ang sis. sa masamang bisyo. At ang una mong nilapit. We are sisters, we are sisters. Di man lang makaisa, habang si Ray dala-dalawa. Pigilan niyo ako magpatiwakal. Bakit si Gabby Concepcion lagi na lang kinakasal? Mabuti pang mga snatchers at laging may naghahabol. Ang aking luma na computer meron pa rin compatible. Mabuti pa sila, mabuti pa sila. Di tulad ko hanggang ngayon nag-iisa. Nag-iisa ka nga. Gwapo ng ganda. naligo ka na, di ba? Dumami ka na. Akala ka bang i-part 2 yan? Ang dami na nangyari since you wrote that song, so marami ka na namang... Di ba? Manganganak yan. Di ba manganganak pa yan eh. Tawag dyan, laid back appeal. Yung charm na ganyan, mas deadly. Wow, pa. Tulad mo ako sa'yo. Ay, sus. Idol. As songwriters, what are your biggest fears? Not able to write anymore? May ganun minsan na time May writer's block, gano'n? Oo, ganun. Tapos may feeling mo na, hindi na yata ako makasulat ulit. May mga ganun kasi hindi siya skill eh. Parang dumadating na lang yung mga kanta. So baka kasi, Inspiration talaga. baka dahil sa pressure yun. Kaya hindi ka na parang sometimes nagkakaroon that. ng writer's block because of the pressure. Hindi May times na talaga na... minsan para bang, bakit para saan pa? Ganon eh. In my case naman, ito mga bata pa to kasi.
Ang sa kaso, Sa kabila yun. mga bata rin yan. Ito, Huwag na tayong Jumoy. yung sa kaso ng mga matandang kamukha ko, ang iniisip ko, ito ng mga bata na to na lang gumawa ng kanta. So dapat pala pag jaded ka, hindi ka gumawa ng kanta. Para kasi, Hindi, parang bigyan sila ng pagkakataon. Yeah, oo. Then, darating na yung pagkakataon, meron kang mamimit na, ba't di ka nagmagawa ng kanta rin? Sabihin mo naman, kasi hayaan mo na yung mga bata. Tapos hindi, at saka sabihin ko, ano naman total, wala nang pera mga tao ngayon, sino may gusto ng love song? Tapos sasabihin nila, hindi mo ba alam na yung mga kanta mo ay nakapagpapaalis ng hirap namin habang kami nagtatrabaho, Tama yun. habang kami ganun. Then nare-realize mo na parang, nga, siguro dapat medyo mag-contribute ako kahit paano, ganun. Tama nga yung Then sabi joke ka lang rin. nagkakaroon ng reason to go, nawawala yung writer's block. Doon lang. Kasi tama yung sinabi ni Megan, yung mga kanta helps us through our struggles minsan. Tapos pag masaya ka naman, gusto mo medyo masayang kanta. Yung parang, ewan ko ba ano ba yun? At your loneliest, identify with the song. At your loneliest hour, who accompanies you? It's music. Oo nga. It's songs, you know. Kamusta naman ang kompetensya? Siyempre, dami ngayon, maraming gimmick. Maraming mga yung Mahirap. Like I said, kailangan may image, MTV. yung mga MTV, di ba? Mahirap Oo, kasi boy band, kung doon yung focus dance mo. number. Parang mahirap yata kung doon, yung focus mo sa competition mo. We Maganda don't- pag ano we lang. don't We think don't, that way at all. as Kung much as focus mo possible. talaga, has to be your music. Parang inspiration mo. Para sarili mo ang- Basta wag mo isipin na contest to. Tsaka wala kang Sa takot. sports lang ang Hindi ka competition. matatakot, tama yun. Hindi ka matatakot kung hindi mo iniisip na, uy, kailangan kong mapasok to. Dapat maging magaling ako. Ako yung pinakasikat. Dapat nandun ako. Oo, wala. Kung darating lang kasi yan kung swerte mo at saka maganda talagang ginagawa mo, pasok ka dun. Ano na yon, talagang parang, parang, ano ba yung tawag nun, Megan? Parang charm mo na yun, luck mo yun. Ang image. Are you image conscious? Like, teka, I always have to be, teka, Ito parang ang complete signature ako sa ko. look na ganito. Ito ang signature ko. Sa music, you mean? Hindi, sa sarili. Sa sarili, kasi image. syempre, may image pa rin kayo eh. Meron pa rin packaging yan Ako, kasi syempre kasama sa professionalism mo yan kasama sa trabaho mo yan na alam mo yung presentable kang tignan. Hindi naman sinasabing dapat formal kang manamit. Pero yung parang i-present mo sa tao na confident ka sa katauhan mo or sa persona mo, that you're comfortable and confident enough to face them. It doesn't matter what clothes you're wearing as long as you have that, you Confidence, have that confidence. It's really about confidence. Tsaka although kami, yung artist na songwriters, ganun, another part of us is show business Kaya kailangan ka rin gumawa ng, gimmick o yung tinatawag na image. Kamukha nitong katabi ko. Laid back image. Laid back image. Laid pala yun. Hindi pala, sex appeal. Yes, appeal! Yan ang image na gusto niya appeal. project. Yun. Although hindi siya kailangan magbihis na gano'n, mura nga yung image ito Matipid. Oo, matipid. Itim lang na t-shirt, itim na sapatos, tama na yun. Wala nga Tatay ni Megan, kailangan pa bumili sombrero Oo, yun, nagastos yun. At saka magastos sa shampoo. Correct. Paano yun? Paano pag si Megan at saka si Bayan, kunwari sabihin sa'yo na recording company, kailangan maging mga beard queen kayo o mag-diva-divahan kayo? Pwede kong gawin yun. We are divas already in our own way, so... Pwede kong gawin yun. Kung gusto ko. Kung gusto mo, it has to be also something At saka na... minsan nga, yung sinasabi nga, magko-compromise ka. Minsan, kung composer ka or artist ka, tapos minsan wala ka ng pang-rent ng bahay, wala ka. Kailangan mag-compromise paminsan-minsan. Yun. Nakaka-inspire mo sila pag gano'n. Yan ang pinakamagandang inspirasyon. Pangangailangan. Talagang matindi na ang pangangailangan. Ano mas masarap sa inyo? Ang manalo ang kanta nyo sa isang contest? O sa ng award, sa isang award. award-giving body, o yung... Or yung alam nyong forever, yung kumbaga sa parati, kahit saan kayo pumunta, narinig nyo yung kanta nyo. Siguro yung mas sa akin mas mahaba. Mas long term. Alin? Long term. Yung long term yun. Yung alam ng tao yung kanta mo. Tama yan, kikita ka mga 20 years. Hindi ka naisip yun pero plus pa yun. Kasi Megan, award. Ako ngayon, award, kasi at least your work is recognized and it's respected by
people who understand what you're doing. Bayan. Pero ano yung sa kanya, example ko naman kasi yung tatay niya. I was there nung contest na yon. Hindi nanalo yon, yung anak na yon. Hindi nanalo yon. Pero Oo, sabi ko, hindi. ang ganda ng kantang yun, sayang, ganun. Pero siya yung sumikat. At hanggang ngayon. Hanggang ngayon, anak pa rin. And Diba? recorded Sumikat in nga how siya many languages? all Yun ang over the kaibahan world. naman. And what do you think is the biggest problem of this industry? Ayan, Music industry. Naku, patay. Haba to. It's Ang biggest problem ng industry ay yung capacity ng market to Oo, buy yun. in the first place. Yung payola, mababa doon sa mga bansa na may mas malaking disposable income. No? Minsan magkangapa ka kasi, frankly, bumibili ako ng pirated CDs for reference. Gusto ko makinig kung anong tunog niya. Hindi ko naman kayang bilhin 450 pesos isang CD para makinig lang ako ni Bob Marley. Affordability. Di ba? Tama. Kaya lang, itong market din na ito, hindi mo rin masisisi dahil wala namang pambili mga tao. Di ba? Kailangan sabay mong binabaka yan, no? Iintindihin mo. Tapos babaan ng CDs, tsaka babaan babaan ng ng original. medyo i-regulate yung payola para bumaba yung cost ng promotion. At ma-afford. Teka. Alam ko mataas ang si benta Victor Wood hindi na pinatugtog dahil sa sinabing yan eh. Okay lang. Nabalita ko yan. Huwag na tayo masyadong mamroblema. Pakinggan na lang muna natin si Mr. Ray Valera. Yeah! Kasali mo tugtugin. Ay, Diyos ko! Ay matanda na, sana'y hindi tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hanggang nagkakabi. Hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kahit makintab ng noo ko. Thank you so much, Leo, for joining us today. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mga ngarang na nakaraan sa atin ang nakalim. We are sisters. We are sisters. Ikaw, sis, kapag ikaw naman ang gagawa at magko-compose ng kanta, ano namang klaseng kanta ang gagawin mo siya? Siyempre, kagaya ng sabi nila, you have to be true to yourself. Hindi makakanta na mabilis. So, puro love song ang kanta. Ganun talaga, di ba? True to yourself. Di ba? Para hit. Let's be true to ourselves. Yes. Dahil gusto lang natin talaga makinig sa kanila actually, di ba? Tama. Ayan, makinig So, naman once tayo. again, sa audience namin, thank you very much sa Salamat. mga viewers. Magbabalik po kami ito. Kantahan tayo pa rin. Magbabalik kami bukas. Ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama, tatanda at lilipas din ako. Ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Mosimo, FNH, Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, 680 Home Appliances,
Durastar, La Germania, Salon de Manila, Janelin Shoes, Wade Shoes, Mano Mano, Under the Sea Pet Shop, JBL Furniture Corporation, Grand Flora, Bio, Our Home. The Barnyard, and Union Square. You're keeping there inside dragonflies, dragonlies. Sinusundan ko ang bawat laro ng kupunan kong naghihingalo. Sa bawat bolang binibitaw, di mapigilang mapapasigaw. Kung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw. Mabuti pang mga snatchers at laging may naghahabol. Ang aking luma na computer, meron pa rin compatible. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hanggang